Andito tayo ngayon sa opisina ng DLTV dahil ang kanilang prototype new normal bus ay ipapatour nila sa atin. Unahin na natin ito. Kailangan mag-foot bath ka muna. At eto na si Sir na nag-alcohol ng mga kamay ko. Syempre bago sumakay. Good afternoon po. Ayan. Silipin natin yung kanilang napakagandang new normal bus. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Cashless na po ang paraan ng pagbabayad dahil kailangan mo lang gumamit ng beep card. Wala na pong ticket. At eto po si Kuya. Good afternoon, Kuya. Basta ka naman. Kung mapapansin nyo, ayan o, may acrylic barrier. Pumasta tayo. Ayan. May acrylic barrier dun sa side ng passenger. Ayan yung beep card. Ganyan magbabayad. Beep card. Tapos sasakay na po. Pero sige, i-explain muna natin itong parte na to. Nakikita nyo ba yung acrylic barrier? Acrylic barrier yan sa side ng driver ng bus para na rin sa safety at protection ng ating mga kuya drivers. Pero ang magandang parte dito, nakakita na po ba kayo ng bus na ganitong mga upuan? 3. So, ang bus na to ay 1 by 1 by 1 para ma-practice yung social distancing. Ayan, nakikita ninyo? Ayan. Hindi na uso yung tinatawag na love seat sa new normal bus kasi nga, to prevent na magkaroon ng katabi, ganito ang dinesign ng bus company na ito, ng DLTV. Hanggang sa dulo. Wala nang mahabang silya doon sa dulo. Kung mapapansin ninyo. Ayan. Andito na tayo sa dulo. 3 ang mga silya. 1, 2, 3. Ano pang napapansin ninyo? Meron tong mga acrylic enclosures. Ayan o. May acrylic enclosure siya bawat silya para nga naman yung ating mga pasahero ayan, ay protektado. Sabi nga ng may-ari ng DLTV na si Attorney Morales, mas importante daw ang kapakanan ng mga pasahero nila kaysa sa kumita ng pera. Pero kasi sa ganitong paraan, itong 3 na upuan na single-single, instead of 50% ng bus ang maisasakay tas may X yung isang silya, baka daw kasi maabuso. Kaya ginawa nilang ganito yung mga bus nila para sigurado na 36 passengers per bus lang talaga ang makakasakay. At etong silya na to ay nare-recline. Sir, nare-recline ba yung silya nyo? Pwede po bang pasample? Nare-recline daw po yan. Paano po ba? Ayan. Naisasandal daw yan eh. Pwede siyang i-recline ng 3 beses. So, ayan no. So, pwede rin kayong, para tayong nasa eroplano, pwede nyong, ayan no, pwede nyong ibaba yung silya. At kita nyo naman yung legs, yung kanyang foot room or leg room. Komportable pa rin si Sir. Ayan. Galing. Ayan. So, itong ating 1 by 1 by 1 na bus, new normal bus na tinatawag. Ito ay actually approved na po ng DOTR at iniintay na lang nila yung
Andyan ba si Sir? Si Attorney Morales. Oo. At iniaantay na lang po yung written approval ng DOTR para dito. At ang magandang balita, para sa mga bus companies, kung naghahanap kayo ng gagawa ng mga new normal buses kamukha nito, pwedeng-pwede naman. Ayan. Ay, ito yata si Attorney Morales. Ayan, tawagin natin si Attorney Morales. Baka pwedeng ma-interview. Si Attorney. Sa labas ba? Sa labas na lang? O, sige. So, ayan, huling silip muna ng ating new normal bus dahil kakaiba to sa paningin natin. So once na pwede nang bumiyahe ang mga bus, ayan, ganito na ang maaaring maging itsura ng mga new normal buses natin, one by one, dahil bawal na ang mga magkakatabi. At syempre, bilang safety features, huwag kalimutang ang hina. Ayun, very good, children. Okay, sige. So, dito muna tayo. Nakikita ko si Attorney Morales. Actually, ayun yung ibang mga bosses, oh. Nire-ready na nila talagang they are making good use of the quarantine period. Naging creative sila sa paggawa ng mga prototype buses kamukha nito. Good afternoon, Attorney Morales. Yes, ma'am. Good afternoon. Kwentuhan niyo po kami tungkol dito sa ating new normal bus. Gusto niyo po bang pumasok sa loob? Sa loob tayo o dito na lang po? Dito na lang po. Nakita Okay. niyo na yung loob eh. Yes, sir. Pwede ba tanggalin ko muna ito pasamantala? Oh, sige po. Para makita naman yung kaganda ko na lang. Biro lang po. Opo. Para maintindihan din po tayo lalo. Bakit po natin naisipan itong ganitong klase ng bus, sir? Para makalibre sa COVID. Kasi ito ang pinaka-safest na new normal na bus. Opo. One by one. Talagang hindi makakapasok si virus dito eh. Oo. Imposible ho. Kwento nyo po yung mga safety measures na ginawa natin para dito. Nakita ko kasi nag-foot bath muna ako, tapos nag-alcohol ako ng kamay. Ano pa po bukod ron? May disinfection po ba? Papansin ninyo, lahat po ng upuan namin, talagang secluded kayo sa bawat pasahero. Kasi ito ay one by one. Opo. Tapos meron dalawang aisles sa gitna. Kaya meron talagang 1 meter social distancing. Opo. Itong loob niya. Opo. Tapos meron siyang cubicle na made of fiberglass. Hindi siya acrylic fiberglass. Fiber, Opo. So, siya, independent seater talaga siya. So, touchless siya. Wala siyang konduktor. Nakita nyo, swipe lamang. Yes, sir. Nang bayad. Kaya Wala na pong ticket na ini-issue na hindi katulad dati yung ginaganon-ganon yung ticket. Wala na. Siyang foreign element na papasok sa loob ng bus. Dahil bago umalis dito sa terminal yan, naka-disinfect na yung bus eh. Opo. Ganun siya. At ilang beses din po nating i-disinfect yung bus? Every terminal ho. Pag bumaba ang pasahero, darating yung mga tao namin na naka-PPE ho yan, sabi ko biro ko parang Ghostbuster ho yan. Pagdating niya sa loob, titirahin niya yung mga invisible na enemy doon. Opo. Ganun ang mangyayari dyan. Kasi kalaban ho natin, hindi natin nakikita eh. Pero yung uniforme namin dito, para may third eye, yung titira ng disinfectant. Para nakikita niya yung virus doon. Tapos meron ng filter na air cleaner, pinipilter nga ho yung HEPA filter virus. po ang HEPA. tawag. Pero sir, meron din yatang for contact tracing purposes. Ano po yun? Yung ano kanyo? Yung pang contact tracing purposes daw po Opo, natin. meron siyang, at saka meron siyang manifesto. Wow! Bago kayo sumakay, meron siyang tinatawag na passenger manifesto. Para malaman natin, matrace natin, may contact yung mga pasahero doon, may address. Madali silang kontakin kung sakali man gusto natin makontak yung pasahero. At kung makalusot pa rin ang, Yes, ma'am. ang virus, Sakali. sabi nga, di ba po? Kompleto siya ng manifesto. Tapos, plano namin, meron siyang central command. Nalalaman namin, meron doon sa GPS, kung saan yung bus. Makikita ng central command mo yun. At meron ako in-order na drone. Yung drone na yun, makikita talaga ang movement ng bus along the way.
high-tech na ho ngayon eh. Opo. Puro drone na ho ito eh. So pagdating mo ng drone na yon, kita lahat ng operation ng aming bus. Ganun po siya. Sir, ano po yung, kasi di ba pa, ito yung ating pinropose, no, sa DOTR and LTFRB. Ano po yung reaction nila? Very receptive po sila rito. Kasi nakita nga nila na hindi kasi preparado ang gobyerno dito eh. Opo. So yung ginawa nilang existing na seating scheme na 2x2, ginawa ko nilang one passenger each lamang yun. Opo. Kasi di mo rin naka-ready. Opo. So niligan nila ng mark na X Opo. para bawal mo po doon. Mahirap po baka ma-misinterpret pa yun eh. At saka pasaway ang Pilipino. Baka mamaya abusuhin yun, sakyan pa rin ma-overload. Sa ginawa ko namin, hindi na pwede ma-overload. Kasi intended lang ho sa 36 passengers. Kaya hindi ho siya pwedeng magsakay ng iba na standing doon. Hindi ho pwede. Talagang 36 passengers lang ho siya. 36 passengers, mas marami dun sa 50% capacity ng isang bus na 50 Yes, ma'am. passengers lang, sir. Ang 50% po kasi 25 passengers lang Opo. eh. Ito po 36 passengers. Kaya ang bus operator medyo makakahinga ng konti. Doon po sa 25 passengers, malulugi po operator doon. Iiyak. Kulang pa unang pambayad ng fuel at sweldo ng mga driver conductor yun. Kaya po yung iba, magkakaroon na tayo ng mga layoff, di ba, Opo. yung mga ganyan. Pero itong 36-seater natin, medyo tolerable na ho. Kung tawagin ko, tolerable na. Hindi na siya malulugi. At least, meron pa siyang public service. Kasi ang franchise namin public service ho ito eh. Opo. Hindi lang naman profitability pinag-uusapan dito eh. Ang pinag-uusapan ho rito, yung madepensa mo yung pasahero mo sa COVID na ito. Opo. Nagkapakadelikado. Opo. Tatagal pa ho siguro to, kaya gagawin mo namin itong mga bus na nakikita nyo rito. Meron nung 700 more or less yan. Gagawin mo namin ng madalian pag nakuha namin yung written approval ng DOTR. Kasi for now, ang meron lang po ay verbal, pero Pero nung verbal, yes. lahat po sila very appreciative at talagang receptive po sila dito sa idea. Dahil ito, ginawa ho ito talaga para sa COVID. At ito, maaaring sumunod ho mga airline dito, shipping companies. Parang nga pong eroplano nung pagpasok Totoo yun. namin. Gagawin ho nila talaga one by one. Reconfiguration ang tawag dyan eh. Pwede na ma-recycle yung mga upo na yun eh. Opo. Para hindi masyadong magastos ang paggawa. Sir, negosyo-wise, no? Dahil ilang buwan din tayong natenga, yung mga bus companies, medyo masakit sa bulsa na syempre yung ating mga driver, mga konduktor, pinapasweldo pa rin natin. Meron po ba tayong panawagan din sa gobyerno? May request ba tayo? Humingi kami ng suporta sa gobyerno sa maraming pamamaraan. Meron nung nakapending na bill sa Senate, sa Congress, tungkol sa subsidy Opo. ng mga bus operator. Meron nung fuel subsidy doon, meron din siyang compensation ng subsidy, at isa pang hinihiling namin mo rito, yung tax holiday. Opo. Pansamantalang merong pandemic na ganito, sana bigyan ko kami ng tax holiday, tax incentive, para magkatulungan ng private at saka ang gobyerno. Opo. Speaking of tulong, willing din kayo na i-redesign yung ibang mga mga buses Lahat ng ibang po ng bus bus company? operator hindi po pwedeng hindi sumunod. Opo. Kasi kung susundan doon nila yung policy na 50%, atak mo sila 25, kami 36. Natural, susunod doon sila. Yung costas naman nito, pwede naman subsidize eh. Wala akong problema eh. Kasi meron naman tinatawag na recycling eh. Opo. Hindi naman lahat yung papalitan ng upuan Opo. will go to waste eh. Opo. Meron kaming mga strategy at technique na pwede mong i-recycle mo yun. Para hindi lumaki ang gastos ng bus operator. Ang perception nila, magastos yan, ang ganda. Bakit? Kasi parang lazy boy ang ginagamit namin. Opo. Hindi recyclable mo yung mga upuan eh. Yung two-seater, pwede yung i-divide yun eh. Pero siyempre may technique po yun eh. Opo. Ganun po yun. Okay. Yung technology, pwede mo namin ibigay sa ibang bus operator. Hindi nyo po pagdadamot yun, sir? Ay, hindi ho kami ganun. Kami may tinatawag na corporate responsibility. Meron kaming public service. Gusto namin makapag-servisyo, hindi lamang sa gobyerno, pati sa tao. Okay. Ang totoo niyan, dami ho namin servisyo sa
sa tao. Kasama kami sa plano ng pagbalik na probinsya. Yes. Pagbalik ng mga OFW. Opo. Frontliners. Hanggang sa Aspol ng Taal Volcano, kasama kami doon. Kami nagsisave ng mga tao doon sa Taal Volcano na stranded doon. Pagdating sa Bagyo sa Leyte, sa Visayas, DLTV lang ho. At talagang pumupunta sa mga malalalim ng tubig, mga baha, para silubungin lang yung mga pasero doon. Yung kumpanyang ito talagang public service. More literally. on public service Literally. and passenger friendly. Opo, talagang para sa pasahero. Thank you so much, Attorney Morales. Ayan. Maraming salamat din po sa inyo. Okay po, ayan. Salamat po. Silipin natin ulit yung bus. Sa mga ka-Facebook Live lang po, ito yung prototype na new normal bus ng DLTV. Magsisimula kayo rito sa footbath. Andito kanina si Kuya na nag-spray ng alcohol. At ayan, silipin natin ulit. Last silip bago tayo mag-off ng ating Facebook Live. Acrylic fiberglass enclosure sa ating bus driver. Cashless ang pagbabayad using gift card. Meron din silang contact tracing protocol para kang may fill upan kayo mga pasahero para mabilis ang contact tracing. At ito ang loob ng bus. Wala na pong tabi-tabi. One by one with social distancing. At kung napapansin nyo, ayan po, meron ding acrylic fiberglass enclosure para safe na safe. Ayan. Dito tayo para mas makita ninyo. Para safe na safe yung ating mga pasahero. At kung talagang pagod na pagod ka sa trabaho, pwede rin pong ihiga ang ating mga silya at mag-relax dito sa new normal bus na ito na DOTR and LTFRB approved. Iniintay na lang po talaga yung written, no, na approval para gawin pa ng DLTV yung kanilang 700 buses. Ayan, hanggang dulo, wala pong tabi-tabi. Wala pong tabi-tabi. Ayan, yung mga fiberglass enclosures sa mga silya. Kita ninyo. Ayan. So, ayan po. Ayan, humiga na si ate. Ayan, yan po ang latest dito sa loob ng new normal bus. Ayan. Para sa News 5, Laila Pangilinan po, higit sa balita. Sean, higit sa like, share.